Yes, good morning. Kami tayo, mga lods. Meron tayo mga palaman. So, nandito, kita-kita na naman tayo, mga lods. Yan. Sarap ito. Ano na ito? Ito. Yan. Okay. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyo lahat. Ito muli tayo nakita-kita. Para usap tayo tungkol na naman sa kapaligiran natin about politik. Minsan makapag-comment din tayo sa ating mga sarili. Paano na nangyayari? Mukhang itutuloy ang impeachment ng Vice President Sara Duterte, ang mga congressman. Talagang masigasig ang mga kalaban ni Sara Duterte. Sa tingin natin, mga lods, kung mayroong basihan, kung tama ang proseso, at walang ibang layunin para kumisa lang ng tao. Ang impeachment ay bahagi din po ng mandato ng mga mambabatas. Ito daw sinig ng bayan. Yun ang sabi nila. Pero sa buong paligid na pag mamasin mo, parang hindi naman ang taong bayan ang may gusto. Kasi parang ang Kongreso lang ang may gusto. Kahit saan ikot mo ng ibang lugar, parang walang naniniwala sa mga bintang na pinagbibintang niya na inisawan. At nanindigan pati ang presidente na hindi dapat magkaroon ng impeachment. Dahil isang salita ng isang leader. Marapat na galangin. Marapat na respetuhin yung opinyon ng gobyerno, lalong-lalo ng presidente natin. Sa aking opinyon, marapat na sundin ang presidente. Kasi unang-una, siya po nakakaalam ko ano nakakabuti sa mga taong bayan. Siya po, siyang presidente. Doon natin ipagkakatiwala ang mga kalagayan natin ngayon habang siya ay presidente. Pag nagsalita siya ng ganung mga bagay, marapat respetuhin. Ngayon, kung hindi naman natin pakinggan ang
kanyang mga suhestyon. Hindi ibig sabihin rebelde tayo sa kanya. Hindi tayo nagpapasakop sa presidente. Malinaw na hindi tayo nagpapasakop sa presidente pag hindi naman natin bigyan ng pansin yung opinion. Marapat na sa mga tao na sumisigaw na impeach, dapat mag-isip din tayo. Na ang presidente na mismo ang nagsabi na walang idudulot na maganda sa buhay ng tao, buhay ng Pilipino sa kasalukuyan ang gagawin ng impeach para po sa Vice President. Marapat na isipin din natin, tayo mga mamayan ay nasa ilalim ngayon ng Administration Marcos. Marapat na pakinggan natin ang leader natin para sa tahimik ng ating bayan. Malaya tayong magsuhestyon, magkomento, ngunit andoon yung respeto natin sa pahayag ng Pangulo. Ito ay pang sarili kong opinion. Walang halong kinikilingan, walang kinakampihan bilang isang mamamayan. Kaya may ganitong mga opinion, parang inilabas rin lang natin yung saloobin natin. Pero kailanman wala tayong kinikilingan ika. Ito'y sana makinig tayo yung pang hard-hitting sa magkabilang panig. Sana wag na natin masyadong katungan, wag natin masyadong bigyan ng matinding opinyon na nakakasakit din sa kabilang panig para po tumahimik ang bayan, tumahimik tayong lahat habang ang Pangulong Marcos ay nandyan sa pwesto niya, makipagka-cooperate tayo sa kanya kung ano man ang kanyang mga desisyon. Bagaman labag sa kalooban, binuto natin yan. Kaya marapat na bigyan natin ang pansin yung kanyang mga suhestyon at bigyan natin timbang malagpasan naman natin itong panahon na ito ng nagkakaisa. Salamat mga kapatid, mga katropa, mga kasangga, mga bahay. Thank you. Yun lang po aking saloobin. Bye.